Hi guys, Mami Park is here. It's already 12:14 at nagsara na ako. So, it's quite busy today. It's Sunday. Pero syempre, meron naman tayong tatalakayan. Might possible na this coming days na hindi ako masyadong makakapag-vlog unless very important vlog yon, no? So, in today's video ay ang pag-uusapan natin na topic ay manggagaling sa comment section. At napakagandang topic din ito at sana makinig kayong lahat. Sorry kung may mga naririnig kayong mga kasi nakita nyo naman, napakainit po kapag nakasara na ang tindahan, hindi po pwedeng walang electric fan ang Mami Park, no? So maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng ating last topic. So without further ado, magsimula na po tayo. So kay Ma'am Mary Grace de los Santos na nakapin ang comment, sabi niya maraming salamat po Mami Park, pag-iisipan ko po talaga ng mabuti Mami Park. Kuya Norm 6405, hi Mami Park. Pwesto po ba sa palengke yan? So, tinutukoy niya yung pinag-uusapan natin. Tanong ko lang po kung paano bumili ng pwesto sa palengke. So, unang-una, it is applicable kahit saan namang klase ng pwesto. Mapa-residential man ang upahan mo, or mapa-commercial man, or mapa sa palengke man. No? Ang kagandahan yan ay gine-generalize na niya. However, yung sa tanong mo naman po na tungkol sa paano bumili ng pwesto sa palengke, as far as I know, hindi po tayo basta nakakabili ng pwesto sa palengke unless super yaman mo talaga and you are going to buy the property. Kasi po, usually sa palengke, ang kalakaran po dyan ay you are just buying or you are just paying the right, no? Meron pong mga ganitong sistema. Yung bibilin mo yung rights and then magbabayad ka pa rin monthly and then at the same time ay magbabayad ka sa palengke sa yung batas ng market master na may pag-ticket, no? So may mga ganon. So ibig sabihin ay marami ka pa ring bayarin, no? So bakit nga ba yung iba ay willing mag-buy ng right ng isang pwesto? Ang kagandahan po kasi diyan, usually ang kalakaran diyan ay kung ayaw mo nang magtinda pero dahil binili mo ang right ng pwesto, ikaw ay pwedeng magpaupa sa binili mong pwesto na may right, na binili mo ang right, binayaran mo. So, ibig sabihin, halimbawa ako, meron kang pwesto, meron kang property sa palengke, and then, I like to buy the right, no? So, bukod dun sa right na babayaran ko, I also, magbabayad pa rin ako sa iyo monthly. And also, kung merong batas ang palengke, na kahit may mga pwesto, may mga commercial, magbabayad pa rin ng ticket. So, kaya naman, ay maaaring marami ang gastos mo. Ganon. So, ang kagandahan naman yan, minsan pumapasok doon sa kontrata na nasa iyo ang right at ayaw mo nang magtinda, napapagod ka, paupahan mo sa iba. No? Paupahan mo sa iba. So, siguro, dadagdagan mo yung upa para naman may kabig ka or para din mabawi mo din yung rights niya, diba? So, yun yung kagandahan niyan. Meron naman na pumapayag sila ng yung usual na paano mag-upa, 1 month deposit, 1 month advance, or 2 months advance, whatsoever pa. And then, uupa ka ng tuloy-tuloy hanggat gusto mong umupa, no? So, meron ding kasunduan na kung mababawi mo pa ba ang rights, yung binayad mong rights, or hindi na. So, it depends upon the landlord or the owner of the properties policy and contract na ihahatag sa iyo, no? So, kaya po ang pagdidesisyon na pagbili ng pwesto, ng rights sa palengke or pag-upa, malaking desisyon po yan. Kasi po, usually, andyan ang malalaki ang talagang upa. Dahil automatic, nasa business area ka na. Hindi mo na kailangan basta-bastang magharimunan when it comes to target market. Kasi existing na. You are the part na ng sentro, no? Ayan. So, meron akong parang naging schoolmate before. Actually, nagkaroon na rin kami ng transaction kasi nag-aayos din siya ng mga BIR. Siya ngayon yata ang alam ko ang market master ng palengke namin dito sa Mapulang Lupa, Pandi. So, nabanggit niya nung minsang nagkakwentuhan kami na nung nagkaroon ng paglipat ng pwesto ng palengke, ay ang palengke po kasi namin ngayon ay nasa ilalim ng Masway Supermarket. So, parang nagkaroon ng kumbaga ba yung makakakuha ka ng mga pwesto. So, dumating talaga dun sa punto na ang ginawa ng mate ko, isang ginawa daw niya, sinangla daw niya yung lupa nila, no, na meron silang spare na lupa na sa side ng asawa niya, sinangla muna nila sa isang
Sa isang lending company yata, parang ganun. O cooperative, parang ganun. Sinangla muna nila, and then, yung pera na napagsanglaan ay ibinili niya ng rights. Bawat pwesto ay nasa 90,000 yata ang bili niya. 4 ang nakuha niya. So, iyon ay rights lang. Ibig sabihin, ang kasunduan dyan, basta pwesto niya yon, at kung sino man ang makapwesto doon, basta okay lang kasi siya na yung may control doon sa pwesto. No? Siya na yung may control doon sa pwesto. If time comes na gusto na niyang umalis doon, no? Gusto na niyang bitawan yon, ang alam ko, hindi na niya makukuha yung ano nun, yung right na binayad niya, no? Basta binili niya yung rights, gamitin niya. So, ang ginawa niya, hindi siya titinda, hindi siya mapagod. Ang pang ano lang niya yun. Ang ginawa niya, pinaupahan niya, and then, yung nagiging upa nun, ay ipinangbabayad niya doon sa pinaggamitan na pera na pambayad nun. Kung ba, di ba, nakasanla yung lupa niya. So, ibig sabihin, yung nakukuha niyang kita sa upa ng kanyang biniling rights na 4 na unit, na 90,000 each, pinanghuhulog niya doon sa nakasanla niyang lupa. Hanggang sa nakabalik na yung ROI at syempre, in the rest of years na kabig na niya yung kita dahil pinangukupahan niya na. So, ganun yung ginawa niya. So, hindi nga niya ako nasabihan agad kasi hindi naman din daw niya iisipin na kung interesado akong kumuha ng pwesto sa palengke. Kasi ang alam nga niya, meron akong existing business na dito ako naka-commit. Yun. Okay, meron ding nag-offer niyan sa akin before. Binibilang ko siya ng groceries before. Tapos, in-offer niya sa akin. Sabi niya, interesado ka ba? Kasi mag-focus na lang daw siya doon sa kanyang building na meron ding groceryhan sa baba. Tapos, baka daw interesado ako. So, buti na lang din, hindi ako naging interesado. Kasi, nilipat yung palengke. Nagkaroon ng pag-move. So, maapektuhan yung aking, maapektuhan ang pagiging doon, no? So, kasi pagka ganun may mga pangyayaring ganun, hindi ma-assure basta-basta yung assurance hindi basta-basta pag nagkaroon ng pagbabago. Pero, kadalasan naman ay hindi naman napupunta lang sa wala. Kaya kapag kayo nakakuha ng pwesto sa palengke, bumili kayo ng rice, use most out of it, gamitin nyo, hanggat kaya nyo, ay para yung magkaroon ng ROI o return of investment, di masayang ang inilabas yung pera. So, yun po, ang pagkakaalam ko po sa palengke ay hindi ka po makakabili ng pwesto. Kasi yan ay, bibili ka talaga property, literal. Naku po, super million yan. At kung papayag ang owner. Ako ba naman ba, halimbawa, may lupa ako na eventually naging palengke, no? Bakit naman ako bakit ko naman paibebenta? Ipalis ko na lang yung lupa, di ba? Kung meron man bibili ng kung meron mang magpupwesto, yung kahit yung lupa ipapalist ko. So tulad yung dun sa Santa Maria, may lupa ang Mendoza. Alam ko Mendoza, kamag-anak na yata ni Maine Mendoza. I'm not so sure ha. Alam ko lahi ng Mendoza. Ang lupa sa palengke ng Santa Maria sa may mismong heart ng palengke ay grabe. Yan ay pinauupahan na kaya araw-araw ang umakyat na pera dyan. Diyos ko, grabe talaga. Kasi ticket, pag nagbangketa ka, hindi ka man magbabayad ng pwesto dahil nakabangketa ka, titikitan ka naman, no? Yun, ganun dun. Grabe. So, yun lang ang ma-share kong tangi dyan. At kung kayo naman ay may karanasan sa pagpwesto sa palengke, di mag-comment down below kayo dyan nang mabigyan din natin ng additional advices itong si Kuya Norms. Sabi naman ni Elenita Salvatierra, hello Mami Park, have a blessed day po. Nanay Tess TV, hello po bagong kaibigan. Welcome po sa aming channel. Ellen Pilar, always watching po. Love you. Love you 2 and 3 and 4 and 5 and 6. Okay? And sabi naman ni Glenn Tobias, hi Mami Park, I'm your silent viewer. Hingi lang sana akong advice. May existing lending business po ako. Habang andito po ako sa abroad, okay naman yung takbo ng business. As in, wala pa namang nagbibigay ng sakit sa ulo. Yan po ang forte ko, ang lending. Huwag pong mag-alala, 2.8 up to 5% lang po yung binibigay kong interest at the moment. Andito pa po ako abroad, pero next year, balak ko nang mag-for good. At focus na lang sa business. Other plans ko po, pag uwi ko, patayo po ako ng sari-sari store. At the same time, maging office din ng lending ko.
may gusto po akong policy sa lending ko na yung mga client ko po sa lending during sa release time, gagawa po ako ng policy na kukuha din sila ng items ng grocery. Ang amount po ng grocery, depend po sa amount ng i-release po nila. For example, 10K po, worth 200 ng groceries. What do you think po? Hindi po ba mabigat sa client po yan? Basic need naman po ang items. Thanks and waiting for your advice. So, ito ang point of view ko dyan. Okay. Ito ang POV ko dyan, ha? Ma'am Glynette Tobias. Alam niyo, may naalala ako. Tobias si Ma'am Glynette Tobias. Naalala ko, meron ako classmate when I was in grade 6. Tobias din yung apelyido. Anyway, so, tandaan po natin, ang lending business at ang retailing business ay magkaiba at magkaiba ang konsepto. No? Sa pangalan pa lang, magkaiba na. Lending, retail, magkaiba na yan. Magkaiba rin po ang kanilang paraan kung paano mag-gain ng income. Hindi natin basta-basta maiko-combine ang dalawang klase ng negosyo na ito na mag-work out. No? Maganda yung ating isipin na kapag meron tayong iniisip na bagong negosyo at maiko-connect at maire-relate natin sa ating existing na negosyo, income. Meron na agad tayong assume na pwedeng mangyari na income. However, when it comes to concept, magkaiba sila. Unang-una po, sa lending business, pera ang ilalabas mo. At meron itong bukod na policy na isinet mo. Pagdating naman sa retailing business, ganun din. So, come to think of it, Ma'am Glynette, and everybody, no? Makinig kayong mabuti. Come to think of it. Ang gusto ni Ma'am mangyari, kapag halimbawa 10,000 ang na-release, need to avail the worth 200 peso of groceries. Kasi, meron siyang magiging existing business na retail business. Kasi ang grocery, ang sari-sari store ay retail business. So, ano po ba ang pwede natin isipin dyan? Yung po bang 10,000 na worth of cash ay ipa-plus ba doon yung 200 worth of groceries? So, ibig sabihin po, 10,000 no? Plus 200 is 10,200. And then, saka ipa-plus natin yung tubo. Ang tanong, gaano ba katagal ang term of payment ng pagdating po sa lending business? Kasi po, yung ating groceryhan o yung ating sari-sari store, hindi po iyan po pwedeng matulog ng matagal para makaikot. Hindi siya po pwedeng matulog ng matagal sa angkungan. Kailangang umikot yan, no? Para mabilis nating mabawi ang ROI. Ngayon, kung iyan ay isasama natin doon sa lending, no? So, ibig sabihin, tulog. And at the same time, burden iyan doon sa mga kukuha. Kasi, imbis na 10,000 lang ang kanilang babayaran, may dagdag pa. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Ma'am na basic needs naman. At yan naman ay mapakikinabangan nila. But the thing is, may mga kliyente, may mga tao na they really prefer only cash basis pagdating sa paglulong. So, if you have an existing clients na, baka medyo ma-disappoint pa sila or medyo ma-discourage pa sila. Kasi, ang lagi nilang iisipin, meron ka pang i-additional sa kanila na bayarin. Ngayon, ito din ang tanong. Babalikan natin yung kanina. Yun bang 200 na worth of groceries o magkano man siya, ay i-add ba doon sa principal na uutangin na cash or ibubukod ng another tubo na interest na 2.8 or 5%. Sa lending po kasi, kung nag-set po tayo ng interest, ng specific interest, yan po ay po pwedeng monthly. So, ibig sabihin, kung payable for 6 months, halimbawa, ang ini-release na pautang, and every month ay tutubo po ito ng, may fixed na tubo ito na 2.8 or 5%. So, kwentahin po natin. 2.8 times 6 months, halimbawa. Ibig sabihin po, 16.8% ang tutubuin po
ng inirelease nating specific amount. Kung halimbawa nga ay 10,000. Pero pagdating po sa items ng sari-sari store, hindi po tayo po pwedeng magtubo ng every month. One time tubuan lang. Kung tubo natin sa isang item ay piso, 2 piso, 5 piso, as is na yon. Hindi na po pwedeng next month dahil yan po ay araw-araw binibili. Naintindihan po ba yung pagkakaiba niya pagdating sa tubuan? So ito pa lamang po, napakalaking pagkakaiba na niya. Pagdating po kasi sa retail business, mayroon po tayong ikino-consider dyan para po ma-monitor natin. Meron po tayong mga ginagawa para ma-monitor natin ang flow, ang cash flow ng ating sari-sari store o ng ating groceryhan. Meron tayong monitoring dyan, lalo't iyan ay nagsisimula pa lang. As much as possible, cash lahat ang gagana dyan na sales. Ibig sabihin, cash lahat ang pumapasok para makabalikwas tayo. And hindi po gaanong matetrace ang kikitain kung isinasama natin ang ating ibang mga paninda sa ibang klase ng negosyo. Lalo na kung hindi naman sa atin cash babalik yung in-out natin na mga items. Ano ibig sabihin ng Mami Pat? Ang retail store, araw-araw nagmo-monitor tayo ng sales. Araw-araw may dumadating tayong mga paninda or as much as possible yan or usually yan every 2 days, every 3 days meron tayong mga binabayaran. Ngayon, dahil meron tayong mga ibang items na nakabitin, no, dahil nahandoon sa ating lending business, sa iyong lending business ma'am, paano mo ngayon masusure ang inventory management mo at ang cash flow mo at ang monthly income report mo sa iyong retail business? Di po ba? Paano? Pag iniisip ko, ay, madali lang naman yan, Mami Pat. O di, kung magkano yung halaga ng grocery na napunta doon sa lending business, o di, yun yung nakapending na amount. Oo nga, madali lang i-trace. Ang tanong, paano kapag ka nag-ayos ka na ng cash flow niyan, yung income niyan, kailangan nga ROI mabilis. Kasi sa groceryhan, hindi po pwedeng matulog ang pera natin diyan. Hindi yan po pwedeng ma-stock. Perishable yan, and at the same time, nauubos yan, kailangan nare-replenish. Ano gagawin mo? Maglalabas ka ng maglalabas, pambuno. Kasi, nahandun pa, nakapending pa yung iba sa ipinautang mo. Dahil isinabay mo siya doon sa iyong lending. So, bakit hindi na lang natin pagbukurin? No? Nagpapautang ka ng cash, nagpapautang ka din ng groceries. So, pagbukurin mo. Unang-una, hindi mo po pwedeng sundin ang tubuan or interest mo sa pinagagana mong policy sa iyong lending at sa retailing. Dahil magkaiba ang way niyan kung paano tayo mag-pricing or tinatawag nating, or kaya naman yung tinatawag nating magtubo. No? Magkaiba po yan. So, kapag retailer ka, per item ka. So, ang tanong, worth of grocery items na 200. As is na ba yun? Isasama sa principal plus the interest. Ibig sabihin, malaki ang ipinatong mo. Dumoble ka. Dahil selling price, yung worth of 200 na yan, selling price mo na yan for sure. Hindi naman yan po pwedeng sasabihin mo, gagawin mo 200. Yun din yung puhunan na inano mo, na nakuha mo yung items. Pwede rin kung gusto mo. So, papayag ka ba na 2.8 lang ang tubo ng item? No? Pakinggan nyo ha. 200 worth of item, halimbawa. Halimbawa, yung worth of item na yun, puhunan lang yun, 200. Halimbawa lang ha. Halimbawa, ang puhunan 200 dun sa iba't ibang items yan. At total na puhunan na yan. Wala pa siyang tubo dun sa item. Ngayon, ang pinakamagiging tubo niya is halimbawa yung 2.8 or yung 5% ng sa lending niya, isinabay niya. Okay, sige. Maliit. Paano ngayon gagana yung retail store? Iikot. Napakaliit ng tubo. Tapos utang pa. Diba? Na-gets po ba yung ibig sabihin ng Mami Park? Paano gagana ang pagtutubo? Paano ka magtutubo niyan? Magpepresyo? Kung isasabay mo siya sa lending mo, bakit ang hindi mo gawin ay ibukod mo siya ng sistema na meron ka ding pautang sa grocery items mo. Saka mo siya isasama sa inventory mo. No?
Oh, di ba? May tinatawag tayong accounts receivable. Ibig sabihin noon, meron tayong mga pautang. So, kapag ka nag-inventory tayo, kasama yan na makikita natin. Ito natirang items ko, ito yung naging benta ko sa cash, ito naman yung aking naging benta pagdating naman sa pautang. So, offer a short-term payment. Kasi, hindi rin natin pwedeng tagalan ang pagpapautang yan, gawa kasi ng iyan ay mga items na kailangan bumalikwas palagi sa iyo. Hindi ang katulad ng lending na kapag nagpautang ka, pera yan, o as is na yan. Pero ang items, nire-replenish natin niya. Diba? Iyan, mas mabilis ang replenish yan kaysa dun sa nagpautang ka ng 10,000. Ang 10,000 kung payable for 2 months, okay lang. Walang masisira, walang i-replenish kasi pera yun, hihintayin mo lang bumalik. Ang items, pag pinautang mo, kailangan pinakamatagal niyan 1 month bumalik sa iyo ang ROI kasi magre-replenish ka or else magtatapal ka ng magtatapal palagi dyan. So isa din natin kasing kinoconsider dyan na Ma'am Lynette is yung ating tubuan. Iba po ang tubuan ng wholesaler, iba po ang tubuan ng retailer. So doon tayo sa retailer. So sa retailer po kasi ang kagandahan dito, meron tayong pwede tayong mag-set ng desired income natin, no? Handaan yung meron tayong tubo na 10%, 15%, 12%, no? Usually pagka mga wholesaler naman, pero per pack yung kanilang bentahan, meron silang tubo na 6%, 8%, so may mga ganyang tubuan. So mas malaki. Kasi nga hindi natin yan po pwedeng ikumpara sa ating lending sapagkat sa lending sa cash, pag nag-out tayo, as is na yun. Wala tayong i-replenish. Ang replenish niyan ay yung pag na-fulfill na ang bayad ng isang nangutang. Hindi po yan katulad ng item, ng groceryhan na almost every other day nire-replenish natin ang ating stocks. So, kailangan meron tayong pambalikwas. At yung desired na tubo. Magkaiba po ang tubuan ng mga grocery items sa tubuan ng cash. Nagigets po ba? Wala masyadong hassle sa lending kasi nga pera as is yun na. Hindi po katulad ng sa groceryhan, naglabas ka na ng pera, iintindihin mo pa yung pagbebenta. Tapos iintindihin mo pa kung magkano mo papatungan yung iyong item. So kung i-combine natin yan dun sa ating sa ating lending, yung bang ipapautang natin doon sa mga nag-lend ng cash ay yung 200, yung tulad ng tanong kanina, ang 200 ba ay tuhunan o selling price na yon? May tubo ka na sa 200. Ang tanong, kailan mababalik yon? Matagal, 'di ba? Dapat pagka nasa bago pa lang ang negosyo, kailangan bumabalik agad, nagbabalik-was agad. So sana na-gets po, no? So bakit hindi natin pagbukurin ang sistema? Dahil magkaiba rin naman siya ng negosyo. Magkaiba naman siya ng line of business, di ba? So, pagbukurin na lang natin. Find a client na kailangan talaga ay grocery items na hindi nila kayang bayaran ng cash at kailangan nila ay short-term payment. Bakit hindi ka kumuha ng mga maliliit na mga sari-sari store na kliyente na they can pay the 5,000 worth of groceries in 1 week, in 2 weeks, o in 2 weeks, may return of investment ka na. You can replenish again. Kasi, kailangan mo din kumabig ng balik pera dahil yung mga yung o-orderan mo, pabayaran mo din sila. Baka mangyari niyan, lagi ka magpuluwal sa business mo na groceryhan. 'Di ba? Dahil ang ano mo, ay mami pa, OA ka naman. Hindi naman kalakihan yung dun sa mga parang maliliit lang naman. 10,000 na nga lang at 200 lang naman yung kahit na. Nasa trial and error stage ang tindahan mo, papasok sa trial and error stage dahil sasaba ka pa lang, hindi naman existing yung business ihahari muna mo bakit ilalagay mo sa alanganing sitwasyon? Hindi ka pa nga magsisimula sa trial and error stage, nasa alanganing sitwasyon na dahil sa idea, no? Dahil pag yan ang idea mo, wala namang masama, nasa sayo pa rin, the control is on you. But my point is, pagdating po sa ganitong klase ng negosyo at hindi nyo pa naman na-experience to, hindi po talaga ito magandang isabay. Ishalo mo sa iyong lending business. Ibukod mo. Kung grocery items uutang si client, go. Pero short term ang offer nito at ang presyo nito ay presyo na kung paano ka nagbebenta. Kung ano ang selling price mo. No? Maaantala nga lang ng konti kasi nga hindi mababayaran in cash. Sa term siya
sa term mo siya in-offer. Dahil hindi mo yan po pwedeng tubuan ng 2.8 din or 5% dahil napakaliit. Napakaliit. Kapag naman isinabay mo yan din sa principal na 10,000 at saka mo tinubuan ng 2.8, maliit pa din. At kung selling price man yung 200 pesos, ang magiging problema naman dyan, matagal bumalik ang ROI mo. Kung mahaba ang PC mo, walang problema. Hindi natin problema yan. But the thing is, for me, dahil tinatanong mo ako, magulo yan. Pagdating sa monitoring of sales, monitoring of income, monitoring of inventory, napakagulo niyan. No? Lalo sasabak pa lang yan sa trial and error stage. Hindi yan ano. Buti sana kung halimbawa, ganito, established na. And then, nag-business ako ng pagpapautang. Meron akong personal na pera na gagawin kong business sa pagpapautang. And then, gusto din nilang umutang ng grocery. O, edi bubukod ko. O, ito utang mo ng loan na cash, ito utang mo ng grocery. So, itong grocery dapat, mabayaran mo na to kagad. Itong utang mo ng cash, meron tayong term dito talaga na existing na payable to for ganitong days or ganitong months. At kung ma-delay ka dito sa cash, may penalty to. Itong groceries, hindi mo po pwedeng ma-delay to, kailangan mabalik mo agad to. So, ganun. Dahil kailangan niya ng rolling. Kaya nga po sa totoo lang di ba nga, ano ang laging advice ni Mami Park sa una pa lang? Hindi agad naaasahan ang kita sa tindahan. Kasi kailangan mo nang umikot. Kailangan mo nang magpa-rolling. No? Kaya nga may trial and error stage. Paano yan? Hindi pa nga, nagsisimula pa nga lang Pinapautang mo na. Ano ibabalik was niyan? Ano ang iikot niyan? Magbubuno ka ng magbubuno dyan. Dahil na-pending na diba? So, nag-gets po ba yung ibig sabihin ng Mami Park? So, sana po nag-gets, no? So, find a client that meant for grocery loans and yung existing mo na ng mga client for the cash loan, they have it, no? Just have it. Kung gusto lang, bigyan mo sila ng pagkakataon. Kung gusto nila, dahil regular client kayo, may access kayo na makautang din sa akin sa groceryhan. Pero short term lang to. Kasi bago pa lang ito, hindi to po pwedeng patagalin dahil kailangan makaikot to. So, ganun. No? For me sa ngayon po, yung sa ngayon na sitwasyon na bago pa lang kasi, dapat ganyan. Hindi po pwede munang magpautang. Number 1 rule nga yan Huwag kang magpapautang lalo't bago ang iyong tindahan. Kahit nung una pa akong nagbablog, iyan ang agad ang aking itinuturo. So, paghiwalayin ang magkaibang konsepto ng negosyo at line of business para sa maganda at maayos na sistema. Okay? And for the last shout out, Arlene Gonzalez, Arlene Fernandez, Teresita Baron, Karen Balsena Agustin, and Lawrence Vlogs. Ayan. So, mga good morning lang at saka hi Mami Park ang kanilang mga comments. So, thank you everyone and Ma'am Lynette, sana naintindihan, no? Sana naintindihan ng lahat yung pinupunto ng Mami Park. So, madali lang talagang intindihan sa totoo lang. I do hope naintindihan yung explain ko. Kasi wala po akong script, wala akong kahit anong lahat lang yan ay nasa utak ko at sunod-sunod ko lang na sinasabi, no? So, paano? At magpahinga na tayong lahat and maraming salamat sa inyong lahat. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career. Meron po ako ulit i-upload na video at ito po ay isang reaction video para po sa ating learning again ng hanap buhay. Okay? Bye!